Hi, Ganoderma Morning. I'm Candice and you're watching at Candice Journey. Bakit naiiba ang networker sa ibang profession? Dahil ang networker ay may pundasyon sa relasyon. No? Ulitin natin. Dahil ang pundasyon nito ay relationship, influence, at duplication. Hindi lang simpleng trabaho kapalit ng sahod. Narito ang malinaw na pagkakaiba. Number 1, relationship-based, hindi position-based. Sa karamihan ng profession, gaya ng teacher, nurse, empleyado, sa opisina, may malinaw na posisyon at sweldo. Ang networker ay kumikita base sa relasyon at tiwala na nabubuo niya sa tao. Hindi ka binabayaran dahil may titulo ka. Binabayaran ka dahil may impact ka. Pangalawa, residual income versus active income. Sa traditional job, kapag tumigil ka magtrabaho, tumitigil din ang kita. Sa networking, kapag nakabuo ka ng team at system, pwedeng kumita ka kahit hindi ka araw-araw aktibo. Ito ang dahilan kung bakit maraming negosyante ang na-attract sa modelong ito. Number 3, personal development ang puhunan. Sa networking, ikaw ang produkto. Kailangan mong pagbutihan ang iyong communication skills, leadership, mindset, at ang pinaka-importante ang emotional control. Hindi sapat ang diploma, mas mahalaga ang growth. Walang income ceiling. Sa karamihan ng trabaho ay salary cap. Sa networking, ang income mo ay nakabase sa sipag, strategy, lawak ng network, at leadership mo. Number 5, negosyanteng may sistema. Ang networker ay hindi lang seller. Isa siyang builder ng distribution system. Halimbawa, sa DXN, hindi lang produkto ang pinapalaganap, kundi oportunidad sa kalusugan at kabuhayan. Number 6, risk at responsibility. Mas mataas ang risk kumpara sa pagiging empleyado. Pero mas mataas din ang